probinsya. Dahil sa malawak na karagatang matatanaw mo dito sa bayan ng Navotas. Bagamat isa ito sa maunlad na bayan pagdating sa kalakaran ng merkado, ay marami pa rin mga mamamayan dito ang hirap sa buhay. Dala marahil ng kakulangan sa edukasyon at iba pang aspeto. Magandang araw mga kasambahay. Bitbit ko ngayon ang isang walis. Ito ang gamit ni Kenneth. 11 taong gulang, grade 5 pupil. Panghanap buhay niya po itong walis na ito para makatulong sa kanyang mga magulang at the same time sa kanyang pag-aaral. Ang likod namin, ang Navotas, dagat na po ito dito sa Navotas. Pero ang harapan naman namin po, ito ang parking ng mga buses na bumabiyahe ng Monumento, papuntang Navotas or Baclaran. Isa ang pamilya ni Kenneth sa daang-daang mga residente ng Navotas na biktima ng kahirapan. Sa 2 taon nilang pamamalagi dito ay hindi naging maganda ang kanilang kapalaran. Bukod kasi sa kahirapan ay wala rin silang permanenteng tirahan. Pero teka muna, wala naman daw kayong bahay? Apo. Saan kayo natutulog? Diyan lang po sa lapag. Ilan kayo natutulog dito? Ikaw, asawa nyo? 4 po. 4? Ganito lang kayo? 4. Ha? Paano? Hindi kayo nilalamok? Minsan may lamok. Anong plano nyo? Dito na lang kayo matutulog lagi? Hindi po. Nag-iipon po kami pa upa. Diba? Ang mga bumabiyahing bus sa may terminal ng Navotas ang kanyang sinasalubong upang mag-alok ng kanyang serbisyo. Isang ko. Ang mga buses na pumupunta, nagpa-park dito, anong ginagawa mo doon? Sinasalubong ko. Sinasalubong mo yung bawat bus. Apo. Pagkatapos noon, Tatanungin ko pa pagkahinto. anong itinatanong mo? Yawales. Pag pumayad yung konduktor, Wawalisan ko na po. ayan, wawalisan mo na. May pumayag ng konduktor na pasampahin ng bata para maglinis po ng bus. Ganito kalaki yung bus na kanyang lilinisin, mga kasambahay, at 10 piso ang bayad sa kanya. Magkano yung kinikita mo sa isang araw, ha? Na pagwawalis mo doon sa bus? 100 po. Hindi alintana ni Kenneth ang init na dulot ng sikat ng araw. Pagod man, pagkagaling sa paaralan, ay ninanais pa rin niya itong gawin upang maiabot sa kanyang ina at maipandagdag rin sa pambaon niya araw-araw. Anong oras ka pumapasok? Alas 12 po. Nang Hapon. sa school? Apo. Okay, tapos anong oras ka naman magwawalis? Mga pagkatapos ko po mag-amusal, magwawalis na po ako. Hanggang? Alas 12. O, tapos alas 12, Magbibihis na po ako. Tapos papasok. natapos na ni Kenneth ang paglinis sa isang bus na ito. 10 piso po ang kinita niya, ibibigay na nung konduktor yung 10 pisong kanyang kinita. Yan na. Yan. Mayroon na siyang... Ay, sinobrahan niya. Mayroon pang dagdag. 15 pesos. Bilang isang ina, mahirap na makitang nasa ganitong kalagayan ang anak na si Kenneth. Naisin man na magkaroon ng magandang kinabukasan ay tila naging isang malaking hadlang ang kanilang kalagayan sa buhay. Nanay, anong masasabi niyo? Napakasipag nitong anak mo. Yan, nagpasalamat ako sa anak ko na yan akong masipag. Mayroon pong ibibigay ang masdan mo ang mga bata. Isa po ito sa segment ng programang Kaagapay. Isa pang muna po ni Kuya Daniel Rason at ni Brother Eli Soriano. Sige, yan. I-ano mo, ilabas mo. Yan, mayroon ka na. Mga notebook, may bag, kompleto. Kompleto ka naman sa school? Wala pa? Ayan. So, ito, kompleto na po siya. Yan. Salamat po sa inyo na isang anak kong pinili sa inyo. Maraming salamat po. Hindi man namin sila nasagip sa karukhaan,
na kanilang nararanasan ay umaasa kaming ang pagsisikap ni Kenneth na makatulong sa kanyang pamilya ang siyang mag-aahon sa kanila sa kahirapan balang araw. Namimiss ko na, magkakasama tayo Oh, pwede ba Nakakatuwa naman yung sama-sama bata. tayo doon ulit? Nakatuwa siya. No, panghapon siya sa umaga, Oo, naglilinis siya ng mga bus for 10 pesos.